Kapuso, ngayon pong umaga, alamin natin kung talaga ano nga ba ang nararamdaman ng mga animals kapag meron na paparating ng mga sakuna at ano ang nagiging epekto nito sa kanila. Kaya para dyan, kasama po natin is Dr. Riza Zunio. Good morning, Doc. Hello, good morning Halika po, sama kayo sa akin. Yes. Okay, mahiya. Okay. Because sa totoo lang, marami na sa atin nakakapansin na pag yung may mga darating na sakuna, di ba? Parang laging nauuna sila, parang hindi lang sa balisa, parang may panicky, movements eh. Ano nga ba to? Yeah, that's right. Usually kasi yung mga hayop, especially mas close tayo sa aso, kapag ka may earthquake, usually nagso-start siya as seismic movement sa ilalim ng earth. That's true. Yeah. So it creates ultrasound na usually mas naririnig ng aso compared sa tao. That's why before siya mag-manifest, before natin maramdaman yung earthquake, nararamdaman na nila agad. Okay, it's hindi tawag dyan instinct or sixth sense, di ba? Talagang matalas ang kanilang pakiramdam. Yes, normal nila yon kasi yung auditory capacity nila is higher, a lot higher than us. Auditory capacity, that's why also meron mga whistles na hindi natin naririnig mga tao, pero yung aso naririnig nila, tama? Yes, exactly. Okay, but right. Apart from dogs, ano pa mga ibang animals sa matatalas, kumbaga, yung auditory instinct? Yeah, actually depende. Or sense rather. Yeah, sense. depende kasi sa sense, kung ano yung nasi-sense ng mga animals. Yung ultrasonic na nararamdaman or na feel ng mga hayop, kapag yung halimbawa yung aso mas mataas yung auditory capacity niya, yun yung ima-manifest niya. And then one more thing is parang there are some research na nalaman nila na may magnetite yung aso. What does that mean? It's a kind of, kasi pag may earthquake, may deviations sa magnetic field. So medyo malalim na to, ha? Yeah, So parang nagki-create siya ng headache sa aso. That's why parang balisa sila. Okay, so apart from that, that's the one behavior that we look for, balisa. And then any other behavior ng mga aso na nakikita natin bilang senyales na, uy, parang may mangyayari. Yeah, usually mga a week before, they said na mga a week before, parang mataas yung incidence ng bites. Kasi yung headache, parang nag-change yung behavior nila. Masakit ang ulo nila eh. So because of the magnetite na meron sa brain nila. So medyo makagat sila pag ano, mga even a week before. Mas defensive sila. It's more of a defensive mechanism than yung tendency to bite talaga. How about yung mga marami silang parang hindi sila mapakali? Yung papunta ng one corner of the house to the next, nagiging kasama rin ba yun? Kasi parang nag-change yung magnetic field ng Earth. So, hindi, yung sense of balance nila is affected. Same as with yung mga mice, yung mga ants, bees. Totoo ba yung mga ipis lumalabas pagka malapit? Yes. Talaga? Kasi nagagambala yung balance ng Earth. Oo. Kasi may movement sa ilalim. So, yung magnetic field, may mga electrical charges actually na nare-release sa air. Okay. Na especially yung mga amphibians, the frogs, yun, di ba yung snake, nilalabas nila yung dila nila kapag isi-sense nila yung ion sa atmosphere. Okay. So, since pagka may lumalabas na gas galing dun sa ilalim ng lupa, yun yung una nilang nadidetect. That's why lumalayo sila dun sa site of fault. Okay. So, na-mention mo na ang snake, ang daga. Ang aso, of course, yung mga palaka, tapos yung mga ipis at mga ants. Pero how about yung mga birds? Yeah, usually sa birds nadi-distract yung pinaka-affected sa kanila is yung reproductive system nila. Nagsa-stop silang mag-lay ng egg because nasi-stress sila. Okay. So basically kung kayo may mga alagang ganitong mga hayop, pati na rin yung ipis na na-mention ko, yun yung mga alarming movements and behaviors that you have to look for. Kasi pag merong ganon, asahan nyo nang merong mangyayari, may magaganap. It can either be a week before or minutes or hours before yung earthquake. And then hindi sila, halimbawa umalis sila dun sa lugar na kung saan sila nagsistay, babalik sila around mga 15 minutes after yun quake mismo. Alright, maraming salamat, Doc. You're welcome. Doc Rizalina Zunio. Alright, mga kapuso, ngayon naman po, so pakiramdaman po natin yung ilang hayop sa ating mga paligid at baka meron palang pahiwatig ang kanilang mga kinikilos, no? Higit sa lahat, syempre as usual, iba yung pag-iingat po ang dapat nating tandaan. Dapat I am ready palagi. Samantala mga kapuso, lipat po tayo kay Susan.